Sabay-sabay na nagsitilian ng mga babae sa labas ng building ni Cairo Blood. Pumarada na kasi ang kotse nito sa harapan ng building, ngunit hindi agad ito makalabas dahil sa inaabangan siya ng mga babae at hinihintay lamang siyang bumaba ng kotse. Sino ba kasi ang hindi mababaliw sa isang Cairo Blood? Na bukod sa bilyonaryong engineer, ay ubo din ng gwapo at kakisig ang figura nito. 23 years old pa lang ang binata, ngunit para bang nakuha na niya ang lahat, puwera lang sa minimithi niyang posisyon bilang isang mafia boss ng mafia organization na hawak ng kanyang ama na siyang lingid sa kaalaman ng publiko. Get rid of them. Nagmamadali ako. Masungit na utos ni Cairo sa isa sa mga gwardya niya na kasakasama niya sa kotse. Dahilan upang agad ngang kumontak sa earpiece ang nasabing bodyguard sa mga kasamahan nitong nasa loob ng building. Maya-maya lang ay nagsilabasan nga ang ilang bodyguard at security guards. Kaagad nilang hinarangan at tinaboy ang mga grupo ng kababaihan na nagkukumpulan sa labas ng building. Wala nang mga babaeng nakaharang sa dadaanan ni Cairo, papasok ng gusali kaya naman bumaba na siya ng kotse. Sa pagbaba niya ay kaagad naman siyang nilapitan ng kanyang sekretarya na mukhang kinakabahan. Good morning ho, Sir Cairo. Nasa office niyo na po si Mr. Ravanilla. Hindi na po ata makapaghintay dun sa pinaschedule yung meeting with him tomorrow sa Savannah Cafe. Nangunot ang noon ng binata nang marinig ito sa kanyang sekretarya. Damn it! Ayaw na ayaw kung may pumupunta sa opisina ko na wala namang appointment. Get him out! Pero sir, get the hell out! Padabog na naglakad si Cairo papasok ng building. Naiwan namang naistatwa ang kanyang sekretarya sa kinatatayuan nito. Dumiretso si Cairo sa kanyang private elevator at pinindot ang B2 na siyang isang palapag ng underground hideout nito sa building. Pagkababa naman ng elevator at sa mismong pagbukas ng pintuan nito, ay bumungad agad ang Crimson Brothers na binubuo ni Kael, Sean at Gio. Ang Crimson Brothers ay ang mga anak ni Edward Crimson na siyang dating batikang mafia at hitman ng Bloodline Organization. Si Sean ang panganay, habang fraternal twins o kambal naman na hindi magkamukha sina Kael at Gio. Si Luke Blood ang kasalukuyang mafia boss ng Bloodline habang si Cairo naman ang tagapagmana at susunod na mafia boss dahil siya ang panganay sa dalawang anak ni Luke Blood. Sinunod ng tatlo ang yapak ng kanilang mga ama bilang mafia. Magkasanggang dikit ang mga ito kaya naman tinawag silang The Crimson Brothers na siyang naging personal na tauhan ni Cairo. Well, good morning Sir Cairo, ang pinakapoging susunod na mafia boss ng Bloodline Organization. Poging-pogi ah. Pero bakit nakasimangot yung mukha mo? Bungad ni Kael kay Cairo na sumipol pa bago marahang kinuha ang attache case nito. Sinundot naman ni Gio ang tagiliran ni Kael. Bro, mainit na naman ang ulo niyan. Huwag mo siyang bisitin kung ayaw mong bunutin niya ang baril niya at itutok sa ulo mong walang laman. Bulong pa ni Gio kay Kael. Anong pinagbubulong-bulungan niyo dyan? Nasaan si Dad? Ang sabi sa akin ni Alpha 4, dumaan daw siya rito this morning. Ah, nasa dining room si boss. Ikaw na lang po ang hinihintay niya. Sabi ni Kael at nagsimula na ngang maglakad. Maagap naman siyang sinundan ng tatlo. Paliko-liko ang hallway patungong dining room, kaya naman hindi napigilang umimik ng madaldal na si Kael. Hay nako, next time boss pag nagpagawa ka ulit ng bagong hideout, sana hindi na paliko-liko yung pasilyo. Nakakahilo eh. Biglang tumigil sa paglalakad si Cairo nang marinig nito ang reklamo ni Kael. Naku patay. Usal pa ni Gio. Napatakip naman ang bunganga si Kael. What if gumawa nga ako ng tuwid na pasilyo? Pero papunta na yun sa libingan mo. Can't you just hold your freaking tongue? Subukan mong dumaldal ulit. Susunod na nun ang alingaw-ngaw ng putok ng baril ko. Pag napuno ako sa ingay mo, pasasabugin ko na yung dila mo. Ba't di mo gayahin ito si Sean?
Nagsasalita lang yan kapag may i-report sa akin. Inis at maautoridad na sita ni Cairo habang nakatalikod pa rin sa tatlo. Napalunok naman ng laway si Kael habang nanlalamig sa takot. Introvert naman to si Kuya Sean kaya palaging tahimik. Kasalanan ko ba pinanganak akong pogi at talkative? Hirit pang bulong ni Kael kay Gio. Napailing-iling na lang si Sean na tahimik lang na sumusunod sa kanila. Maya-maya ay tumigil na rin sila sa harapan ng isang malaking pinto. Yun na ang dining room, kaya naman pinihit na ni Gio ang doorknob at saka marahang pinagbuksan ng pinto ang kanyang boss. Humiwalay na rin ang tatlo kay Cairo upang makapag-usap ng pribado ang mag-ama. Good morning, son. Bungad ni Luke Blood sa anak nitong si Cairo. Nakaupo ito sa head of the table seat ng dining table habang umiinom ng wine. Good morning, Dad. Bati din ni Cairo at lumapit na sa gawin ni Luke. Ano nga palang sadya niyo dito, Dad? If I may ask. It's been 5 years din since pinagawa ko tong underground hideout ko dito sa building. Sa pagkakatanda ko, pangatlong beses mo palang ditong bumisita. We often do our conference and crimes planning in our main hideout sa capital city. Maybe napaka-urgent na sasabihin mo ngayon, Dad. Am I right? Panimulang tanong ni Cairo at saka inilabas na ang isang upuan sa mesa bago ito naupo. Ngumisi naman ang tipid si Luke at sinalina ng wine si Cairo. Saka ito inabot sa kanya. Well, actually, nakapag-usap na kami ni Mr. Leviathan Falcon. Kahapon, pinal na ang desisyon naming ipagsama ang Bloodline at Eclipse. He's the mafia boss of Eclipse Organization. Pero kapag nagawa na nating iisang Bloodline at Eclipse, ikaw na ang magiging mafia boss ng dalawang grupo. At magiging kanang kamay mo na lang siya. But remember, magagawa mo lamang yon kapag naging isang pamilya na ang Blood at Falcon. So you have to marry one of his daughters whether you like it or not, son. Sa tono ng boses ni Luke, ay halatang hangad niyang masunod ni Cairo ang kanyang yapak at mga plano. So ang mangyayari ay pipili ka ng isa sa tatlong anak ni Mr. Leviathan. We will give you 3 months to do that. You can date and spend time with them one by one para makapili ka sa kanila. Then as soon as possible, magaganap ang wedding. Nakahanda na ang lahat. Desisyon mo na lang hinihintay ni Mr. Leviathan. That's not a problem, Dad. Handa akong pakasalan ng isa sa mga anak ni Mr. Falcon para maging lehitimong susunod na mafia boss ng Bloodline Organization. I'll do everything sa pangalan ng Bloodline. So don't you worry about it, Dad. I will make you proud of me. At sisiguraduhin ko magiging successful ang pagsasama ng Bloodline at Eclipse. Desididong litanya ni Cairo na punong-puno ng kumpiyansa. Very well. That's my son. Proud na sabi pa ni Luke bago nilagok ang isang baso ng wine. Matapos ang ilang araw, ay nalaman din ng mga babaeng anak ng mafia boss ng Eclipse na si Leviathan Falcon ang plano at kasunduan nila ni Luke Blood. Kilala ng babaero ang binatang si Cairo. Hindi din ito kontento at nagtatagal sa isang babae. Ngunit dahil sa kagustuhan nitong maging mafia boss ng kanilang organization at nang sa ganun ay mapagsama na ang Bloodline at Eclipse, ay papakasalan nga niya ang isa sa babaeng magkakapatid na Falcon. Cairo! OMG! Ever since hindi ko in-expect na ikaw pala yung papangasawa ko? Well, you don't have to prepare na everything ha. I mean, I don't want naman the bonggang-bongga. Kahit walang bato yung wedding ring, ayos lang. Let's just get married, hubby ko. Tili ni Fiona at kinurot naman ni Hannah ang tagiliran nito. Walang pag-aalinlangang sinugod ng tatlong anak ni Mr. Leviathan ng opisina ni Cairo nang malaman nilang isa sa kanila ang papakasalan ng binata. Umayos ka nga. Pipili pa siya sa ating tatlo. Saka ayusin mo yung pananalita mo. Anak ka ng isang mafia boss. Nakalimutan mo na ba? Huwag mong dungisan ang apelyido ng Falcon dahil lang sa pagiging malandi mo. Saway ni Hannah na halos sa bunutan na ang kanyang kapatid na si Fiona. Che, alam ko naman gusto mo din ako, Cairo eh. Sabihin mo na lang kasing naiinggit ka sa akin kasi ako ang papakasalan ni Cairo at hindi ikaw. Tama na si Hannah and Fiona. It's me, Ayesha, ang future wife ni Cairo. Sorry girls, pero ako talaga ang papakasalan ni Cairo, di ba love?
Singit pa ni Ayesha kahit napairap ang dalawa sa kanya. Nagkibit balikat naman si Cairo at saka pinatay na sa ashtray ang yosi nito. Calm down, girls. As for now, wala pa ako napili sa inyo. But I will date you one by one. We will spend time together so that I will know kung sino sa inyo ang pakakasalan ko. Of course, pipiliin ko kung kanino ako may nararamdaman para naman maging maganda yung pagsasama natin. Pati na rin ang dalawang organisasyon. Mas sumabog pa ang kilig sa tatlong babae nang marinig ang paliwanag ng binata. For sure ako na yan. Ako na talagang hinahanap mo, Cairo. Pero, when ba magsisimula ang settlement ng date natin para makapag-ready na ako? Ani Fiona. Maybe next week. May tatrabahuhin pa kasi ako this weekend eh. Don't worry. Aasikasuhin ko ang bonding natin after that. Sabi ni Cairo. Tumili naman ang tatlo na halatang gigil na makasama sa isang date ang binata. Pagsapit ng Sabado, ay tumungo muna si Cairo sa isang cruise ship kasama ang Crimson Brothers at ang ilan niyang tauhan upang dito isagawa ang bentahan ng droga. Nasa isang restaurant ngayon ng cruise ship sina Cairo at ang kliyente nitong si Mr. Lim upang gawin ang transaksyon. Nakaupo sila sa iisang round table habang pinapalibutan ng kanika nilang tauhan. This 10-kilogram drug is worth 90 million if you bought it directly from the black market, Mr. Lim. But I could give it to you for a friendly price, worth 80 million pesos. Offer ni Cairo sa kliyente nitong si Mr. Lim. Sumenyas na rin siya kay Gio na ilabas ang briefcase at saka yun binuksan sa harap ni Mr. Lim. Inilapag naman ni Gio ang briefcase sa mesa at marahang binuksan. Punong-puno ang briefcase ng kilo-kilong droga. Kaya naman namangha dito ang kliyente. Well, you can check na, Mr. Lim. Sabi pa ni Cairo at inusog na kay Mr. Lim ang briefcase. Sinuri naman ni Mr. Lim ang mga droga. Pati na rin ang mga bodyguard dito nakapaligid sa kanya. Inamoy nila yon at ang iba pa'y tinikman nito. Ngunit habang busy si na Mr. Lim, ay di naman mapakali si Kael. May napansin itong kakaiba sa paligid. Hindi na siya nakapagtimpi. Kaya't bahagya niya siniko si Cairo upang matuon ang atensyon nito sa kanya. What? Nakikita mo ba yung grupo ng mga lalaki sa bandang kanluran, boss? Yung mga naka-black suit? Napansin ko kasi na kanina pa sila nakatingin sa atin. Hindi kaya mga NBI sila? Saka, undercover agent lang yan si Mr. Lim para madrag raid tayo? Pahayag ni Kael. Imposible yan, Kael. Mahigpit ang security nitong cruise ship. Ni hindi nga ako makalusot sa system nila. Imposibleng makalusot ni isang parak dito. Since mga kriminal lang naman ang pwedeng sumakay dito. Siguradong matitrace agad sila sa security screening sa terminal pa lang. Sabi ni Sean. Oh, finally nagsalita na ulit si Kuya Sean. At as usual, napaka-resourceful ng sinabi niya. Manghang sabi pa ni Kael sabay akbay kay Sean. Nice one, Kuya Sean. Pero totoo nga, napansin ko din kanina pa nila tayo tinitingnan. Kundi nga sila mga pulis, yan namang trip nila. Hirit naman ni Gio. Wow, hindi kaya puging-pugi sila sa akin? O di kaya napagkamalan nila akong artista, kaya't kanina pa sila sa atin nakatingin. O baka nga ako lang naman tinitingnan nila eh, nadamay lang kayo. Sarkastikong sabi pa ni Kael. Umasta naman si Gio na para bang nasusuka dahil sa sinabi ng kapatid. Ngunit si Cairo ay para bang may masamang kutob. I know what that tattoo symbolizes. They are members of Scorpio Organization. Manda kayo. Pumalatak si Cairo na makita ang tattoo ng isa sa mga grupo. Pagkatapos naman nun, umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Ang Scorpio Organization ay siyang mafia group na mortal na kaaway ng Bloodline at Eclipse. Sabay-sabay naman silang nagsidapa, sina Cairo at ang tatlo, sa ilalim ng mesa upang umiwas sa mga bala. Habang ang mga bodyguard naman ni Cairo ay pilit na gumaganti ng putok, ngunit karamihan sa kanila ay tinamaan na. Si Mr. Lim naman ay sinubukan pang protektahan ng kanyang bodyguard, ngunit tinamaan ito ng bala sa kanyang dibdib. What the hell, Sean? Magpadala ka ng backup! Mando ni Cairo at saka inilabas sa kanyang baril. Tumango naman si Sean
at agarang kumontak ng backup sa earpiece nito. Papalapit na sila sa atin. Let's go! Wag boss, marami sila, wait lang. Pinigilan ni Kael si Cairo ngunit nauntog pa ito sa mesa dahil may kinuha siyang kung ano sa kanyang holster habang natataranta. Cover niyo ako! Utos pa ni Kael habang hawak-hawak ang isang smoking grenade. Buti na lang naisipan magdala ng smoking grenade. Madidistract natin sila. Ayos ka naman pala eh. Puna ni Gio dito. Ako pa? Hindi lang ako pogi no? Siyempre laging handa din itong... Pinutol na ni Cairo ang paghahambog ni Kael. Tama na yan. Para tayong mga daga dito. Let's go! Iko-cover ka namin. Magbibilang ako ng 3. Mabilis ngang tumayo ang Crimson Brothers at si Cairo pagkatapos ito magbilang. Sa pagtayo naman nila, ay kaagad silang gumanti ng putok sa gawin ng Scorpio Group na papalapit na rin sa kanila. Habang si Kael, kinuha na ang pinang smoking grenade at saka mabilis na tinapon sa kalaban. Kaagad na naglabas ng kulay asul na usok ang smoking grenade. Pansamantalang natigil ang putukan dahil wala nang makita mga kalaban bukod sa asul na kulay ng usok. Boss Cairo, tumakas na po kayo! Nasa helipad na nitong ship ang helicopter ng mga Alpha. Kami na lang po ang tatapos dito. Tarantang sabi ng isa sa mga tauhan ni Cairo. Oo nga boss, tumakas na tayo. Nagsikalat na mga miyembro ng Scorpio sa 4 na direksyon. Na-detect din ng explosive detector ko na may torpedo dito. Kapag napasabog nila yun, siguradong lulubog itong barko. Ulat pa ni Sean. No, hindi bahagang buntot ko para takasan ng Scorpio. Kung gusto yung tumakas, hindi niyo ako masasama. Pinal na saad naman ni Cairo. Malapit na mawala ang usok. Ano ng plano, boss? Ani Kael. Ikalat niyo ang lahat ng miyembro natin sa buong ship. Maghiwa-hiwalay tayo. Sa bandang east ako. Matapang naman doon ni Cairo at mabilis na tumungo sa kanyang direksyon. Tumango naman si Kael at saka humiwalay na rin ang direksyon sa kanilang boss habang daladala ang kanilang mga armas. Cairo Blood, ako ang papatay sa'yo. Ako ang tatapos sa susunod na mafia boss ng Bloodline. Sigaw ng isang kalaban na nasa likuran ng binata. Ngunit bago pa man ito napaputukan ng binata, ay naunahan na siyang barilin nito. Mabilis na lumingon sa kanya si Cairo at saka siya pinaputukan. Hindi inaasahan ng kalaban na ganun kabilis magiging responde ng binata. Maging ang naging takbo ng laban ni Cairo at mukhang di magtatagal ay mauubos na rin ng kalaban. Hanggang sa pinasok na ni Cairo ang isang silid. Ngunit dito ay binungad siya ng 2 baril na mariing nakatutok sa kanyang ulunan. Isang maling hakbang mo pa, Cairo Blood. Tatago sa bungo mo ang 2 bala ng baril ko. Maangas na tura ng isa sa mga kalaban na may hawak na baril. Napamura naman si Cairo. Ibaba mo yung baril mo, bilis! Mapusok pa ang utos ng kalaban sabay kasa ng baril nito at inaakmang kakalabitin ang gatilyo. Wala nang ang ibang nagawa pa si Cairo kundi ibaba ang baril nito sa sahig at saka dahan-dahang tumayo habang inilagay na niya sa likod ng kanyang ulo ang magkabila niyang kamay. Yan! Good dog! Akalain mo ba naman, tol, na tayo palang 2 magkakapantay sa tagapagmana ng Bloodline Organization? Alam mo ba, bata, na 300 milyon ay pinatong sa ulo mo ng boss namin? Maya-maya lang, pasasabugin na namin yung ulo mo. Saka namin puputulin at iaalay kay boss para makuha namin yung pera. Tumawa ang 2 na nakakakilabot na para bang 2 demonyo. Hinayaan lang ni Cairo na magbunyi ang 2 kalaban dahil dahan-dahan naman nitong inilabas mula sa dulo ng kanyang sleeves ang 2 laser pen. Kapag ito ay tumama sa mata ng biktima, magdudulot ito ng malakas na impact na magreresulta ng matinding kirot at pansamantalang pagkabulag. May I have the chance to utter my last words? May pa last words ka pang nalalaman. Sige na, bilisan mo. At atat na kaming pasabugin yung ulo mo. Sumilay ang tipid ng ngiti mula sa bibig ni Cairo, habang hinihintay lamang ng 2 kalaban na sasabihin nito. Anak ng, mga bro, kailangan ni boss ng backup.
Nataranta si Kael nang marinig nito ang sinabi ni Cairo mula sa kabilang linya ng earpiece. Italian language yun at ang sinabi ni Cairo doon ay ang eksaktong lokasyon niya sa loob ng barko at nangangailangan siya ng backup. Kaagad niyang sinabihan ni Kael ang mga kasamahan nito at saka mabilis na tinungo ang lokasyon ni Cairo. Yun na ba yun, Cairo Blood? Sa mga oras na yun ay naghahanda ng barilin ng dalawang kalaban si Cairo. Yes, pero di pa ako tapos sa inyo. Pagkatapos yung sabihin ni Cairo, ay kaagad na niyang itinutok sa mga mata ng dalawang kalaban ng dalawang laser na kanina pa niya tinatago sa likuran ng kanyang ulo. Nang dahil naman sa lakas na impact ng laser pen, ay binitawan ng dalawang kalaban nito ang kanilang dalang submachine upang makusot ng maigi ang kanilang mata na halos malusaw na sa sobrang hapde. Nang dahil doon, ay nakahanap ng magandang tiyempo si Cairo. Kaagad niyang binunot ang kanyang handgun at saka walang pag-aalinlangan na isa-isang pinutukan sa ulo ang dalawang kalaban. Ngunit pagkatapos niyang gawin yun, ay napaawang na lang ang labi ni Cairo nang dumaplis ang isang bala sa kanyang braso. Dumating na nga ang iba pang miyembro ng Scorpio na kanina pa niya natutunugan. Cairo Blood, wala ka nang matatakbuhan. Sumigaw ang mga kalaban na tinatarget ng binata. Napamura naman na malakas si Cairo at saka mabilis na nagtago. Marami ang nakapaligid na kalaban kay Cairo, ngunit nagawa niya pa ring patamaan ang karamihan dito. Mabilis niyang pinaputokan ng mga ito, sabay tago sa ilang furnitures at haligi na naroroon. Ngunit sa kasamaang palad, ay tinamaan ng bala ang kaliwang binti ni Cairo. Mabuti na lang at dumating na si Kael at ang mga tauhan nito. Marami ang lumabas sa dugo mula sa tama ni Cairo, kaya naman nawala ng malay ang binata. Mabilis naman siyang pinotektahan ng kanyang mga tauhan at itinakas sa cruise ship gamit ang isang helicopter kung saan nilapatan din nila ito ng paunang lunas. Kaagad na dinala si Cairo sa isang pribadong ospital. Ligtas naman ito, ngunit ang sabi ng doktor ay pansamantalang hindi makakalakad ang binata dahil lubhang napuruhan ang kanyang kanang paa. Sa kabilang banda naman, habang nakaratay sa ospital si Cairo, ay ibinenta naman si Yuna ng mga magulang nito sa isa sa mga hawak na sindikato ng binata. Si Yuna ay isa lamang 18 years old na dalagita na bukod sa pangit na nga ay isip bata pa. Lasinggero at sigwalero ang mga magulang nito na uhaw sa pera, kaya naman nang malaman nila ang tungkol sa isang sindikato ni Cairo na siyang bumibili ng mga kababaihan, ay hindi na sila nagdalawang isip na ibenta ang sarili nilang dugot laman. Ma! Pa! Ba't niyo po ako dinala dito? Saka, sino yung mga mama na yan? Nakakatakot po sila. Natatakot na usisa ni Yuna habang naguguluhan sa mga pangyayari. Ngunit tikom lang ang bibig ng kanyang mga magulang. Nasa site na sila ngayon kung saan ginagawa ang bentahan. Oh, alis na kayo boss. Ito ang bayad namin sa kalahating milyon. Kami nang bahala sa anak nyo. Basag na boses na saad ng isang miyembro ng sindikato, sabay abot ng isang puting sobre sa ama ng dalaga. Ano yan ma? Pa, teka lang, iiwan nyo ba ako dito? Naiiyak ang dalaga habang naguguluhan pa rin at natatakot sa mga armadong lalaki na nasa kanilang kinaroroonan. Pagkatapos na mabuksan ng ama nito ang sobre at makumpirmang pera nga ang laman nun, ay dali-daling umalis na rin ang ina ni Yuna at ang ama nito. Sinubukan pang sundan sila ng dalaga, ngunit wala na itong magagawa pa, lalo na't pinuluputan na siya sa braso ng dalawang sindikato. Tanga ka ba ito? Ba't niyo binili yan? Ang pangit naman yan. Sinong papatol yan sa bar? Puro naman magaganda at sexy ang binibili natin boss eh. Yan na muna, para maiba naman. Katwiran nito. Mahina naman siyang binatukan ng kanyang kasamahan. Pala-desisyon ka rin no? Sinayang mo lang yung kalahating milyon. O siya, dalhin nyo na lang yan sa mansyon ni Boss Cairo at gawin yung katulong. Total kulang naman ang mga katulong nila doon. Utos nito at saka sumenyas sa kanyang mga kasamahan. Pumalag pa ang dalaga ngunit wala din siyang nagawa. Idinala nga nila sa mansyon ni Cairo at sapilit ang ginawang katulong si Yuna.
Lumipas ang 2 araw ay nagising na si Cairo, kaya't di na nagsayang ng oras pa si Luke na bisitahin ang anak nito sa ospital. "Dad!" Saad ni Cairo nang pumasok ang ama nito sa kanyang silid. Sige boss, maiwan na muna namin kayo." Paalam ng tatlo na tinitigan pa ng mariin si Cairo bago lumabas ng silid. Lumapit naman kay Cairo si Luke, kaya't naupo ang binata sa kanyang kama upang maayos niya makausap ang kanyang ama. Titig na titig naman si Luke sa anak nito habang lumalapit nga siya dito. "Dad, lumalakas na ang..." Hindi pa man din natatapos ni Cairo ang litanya nito, ay dumampi na sa kanyang pisngi ang malakas na sampal ng ama niyang si Luke, dahilan kaya't napayuko ito ng tingin. "Too weak. Are you really the next mafia boss of Bloodline? Just a mere member of Scorpio managed to cripple you? Ano na lang ang mangyayari kapag buong Scorpio na makakaharap mo? You can't even defend yourself? Paano pa kaya ang buong Bloodline?" Namula at uminit ang pisngi ni Cairo. Ngunit mas iniinda nito ang sakit na mga katagang binitiwan ni Luke. Pakiramdam niya ay unti-unti nang nilalamon ng takot ang kanyang katawan. "I'm so sorry, Dad. Ginawa ko naman lahat." Basag na ang tinig na sabi ni Cairo habang sapo ang pisngi nito. Ngunit nanatili lang na matigas si Luke sa kanyang harapan. "Coward! Wag na wag ka magpapakita sa akin habang baldado ka pa." Bulalas ni Luke at padabog na lumabas ng silid. Naiwan namang tulala si Cairo na napakuyom na lang ng kamao. Makalipas ang ilang araw, naging stable na ang kondisyon ng binata. Kaya't iniuwi na rin siya sa kanyang mansyon, ngunit di pa rin ito kayang maglakad. Sinubukan ng Crimson Brothers na kunan ng private nurse at caregiver ang kanilang boss, ngunit hindi sumang-ayon dito si Luke. At kahit na isa sa mga anak ni Levitan, ay ayaw din ito ipaharap sa binata hanggat di pa ito gumagaling. "Choose the ugliest maid of my son at yun ang gawin niyo mag-aalaga kay Cairo." "Pero boss, kailangan na matinong caretaker ni Boss Cairo." Tinitigan ni Luke ng mainit si Kael. Nang dahil naman doon, sunod-sunod na napalunok ng laway si Kael. Okay boss. Binibiro ko lang naman po kayo eh. Sige po, permission to leave. Gagayak na ako papuntang mansyon ni Boss Cairo para hanapin ang pinakapangit na katulong niya doon. At yun ang gagawing taga-alaga niya. Adios, Boss Luke." Umalis na si Kael na sumaludo pa kay Luke dahil nagsisimula na itong makaramdam ng takot sa mafia boss. Kaagad nga siyang tumungo sa mansyon ni Cairo. At dahil si Yuna ang pinakapangit na katulong doon, ay ang dalaga nga ang napili niyang manduhan na alagaan si Cairo hanggang sa makalakad na ito ulit. Tinakot ng Crimson Brothers si Yuna at sinabi din dito ang pahayag ni Luke, kaya naman sumunod na lang dito ang dalaga. Wala din naman siya magagawa dahil di ito makatakas mula sa mahikisig at armadong tauhan ni Cairo. At kahit makatakas pa ito, wala na rin naman siyang mauuwi ang pamilya. Hello po. Ako po si Yuna. Ako po yung mag-aalaga sa inyo simula ngayon." Bati ni Yuna kay Cairo na tumikim pa dahil di siya pinansin ng binata. Hay, siguro hindi siya nakakaintindi ng Tagalog. Mukhang foreigner eh. Sige, take 2. Usal pa niya at lumunok ng sariling laway. "Hello, good morning Sir Cairo Blood. This is me, Yuna Sanchez, 18 years old, from Calamba, Laguna, your next caretaker at your service." Malakas na sabi ni Yuna na siyang nagdulot lang ng simangot sa maamong mukha ni Cairo. "You dumb! Get out of my room!" Masungit na sita sa kanya ng binata habang di pa rin nililingon ang dalagang si Yuna. Aligagalang ito sa pagbabasa ng dyaryo at magazine. "Hindi pwede. Ako mag-aalaga sa iyo eh." Hindi natinag si Yuna na lumapit pa nga kay Cairo kaya't sa pagkakataong ito, nilingon na siya ng binata habang namumula sa inis. "Gusto mo ba ng kape, sir? You're ugly." Ani Cairo nang makita ang mukha ng dalaga. "Pangit ka din, sir. Maputi nga lang." Walang prenong sumabat si Yuna. "Ginagago mo ba akong babae? Lumabas ka dito, labas!
Hindi nga pwede. Sabi nga ng tauhan mong sindikato sa kayong 3 lalaki, kukunin daw nila yung mga lamang loob ko. Saka ibibenta daw nila ako sa black market kapag hindi kita inalagaan. Katwiran ng dalaga. Tinitigan nito ng diretso ang mga mata ni Cairo kahit na halos mag-anyong halimaw ng binata sa sobrang inis. Uto-uto ka, ako ang boss nila, kaya't umalis ka na. Pero teka nga, paano ka ba napadpa dito? Ibinenta ako ng mga magulang ko sa isang sindikato. Parte ng sindikato mo. Nag-away pa nga yung mga malalaking mama na yun. Kasi ba't daw ako binili? Ang pangit ko naman. Kaya di nila ako pwedeng isa lang sa mga clubs at bars. Sabi pa ni Luke Blood ata yun. Tatay mo ba yun? Sabi niya, hindi din daw siya papayag na alagaan ka na matinong nurse o di kaya caregiver. Bilang parusa sa'yo kasi talunan ka. Okay, fine. Pipilitin ko na lang gumaling sa loob ng maikling panahon para di na kita makasama at makita yung mukha mo. Napilitang pumayag ng si Cairo, lalo na nang marinig dito sa dalaga ang utos ng kanyang ama. Sige. Ano bang gagawin? Masayang usisa ni Yuna na naupo pa sa kama ni Cairo. Hoy, babae, anong ginagawa mo? Umalis ka nga sa higaan ko. Ay, pasensya na. Pero, siguro di ka pa naliligo, no? Paliguan na lang po kita, sir. Nagkasalubong ang mga magaganda at makakapal na kilay ni Cairo sa sinabi ni Yuna. I can take a bath alone. Wag! Di ka pa magaling. Baka madulas ka pa sa banyo. Tas matigok ka. Di ako pasisihin ng tatay mo. Saka, pati ako patay din ito. Ayoko nga. Sabi ng kaya ko maligo mag-isa. Sa pagkakataong ito, halos sumabog na sa inis ang binata. Nahihiya ka lang siguro sa akin, no? Ba't ayaw mo ba paliguan kita? Naka-boxers ka din naman, eh. Sabi pa ng dalaga. Ngunit tumahimik na si Cairo. Ano ba? Maligo ka na kasi. You're sinking na, oh. Hirit pa niya. Anong sinking? Tanong naman ni Cairo. Sinking, yung ano yun? Mabaho? Ganon, mabaho. Napasa po na lang si Cairo sa nangungunot nitong noo habang bahagyang minamasahe yun. Wala nang nagawa si Cairo kundi hayaan ng dalagang paliguan siya nito. Pagkatapos naman, napaliguan siya ng dalaga, tinapisan siya nito ng tuwalya, pati na rin ang kabuuang katawan niya. What the hell is this? Ano akala mo sa akin, babae? Reklamo ng binata. Okay na yan, dadalhin na kita sa closet. Sumakay ka na dito sa wheelchair. Ayusin mo muna tong tuwalya ko. Okay na nga yan, sakay na kasi. Nagmistulang aso at pusa ang dalawa sa loob ng banyo. Isang mafia ang binata ngunit para bang hindi natatakot sa kanya ang dalaga at para bang tiklop din siya dito. Naupo na nga lang siya sa wheelchair at hinayaan na lang si Yuna na itulak yun papalabas. Sa paglabas nila ng banyo, bumungad naman ang Crimson Brothers sa kanila. Komportable pang nakahiga sa kama ni Cairo sina Gio at Kael na umiinom ng kape habang si Sean ay tahimik lang na nakaupo sa bench. Bigla tuloy na ibuga ni Kael ang iniinom nitong kape nang makita sina Yuna at Cairo na nakatapis ng tuwalya. Boss, para kang turon. Hirit pa ni Kael na siyang nagpasama ng tingin sa kanya ni Cairo. Kung sino man ang kumuha sa babaeng to para maging taga-alaga ko, torturin ko kapag gumaling na ako. Banta naman ng binata, kaya naman napatakip ng bibig si Kael. Mag-uusap pa ba kayo? O didiretso na tayo sa closet? Tanong ni Yuna na palipat-lipat ang tingin sa kanila. Kanina ko pa gusto magbihis. Let's go! Itinulak na nga ng dalaga ang wheelchair patungong closet. Siniko naman ni Gio si Kael nang makaalis na nga sina Cairo. Lagot ka. Katapusan mo na, bro. Huwag ka magbiro ng ganyan, Gio. Hindi yan gagawin ni boss. Dahil kapag dineds niya ako, wala nang poging mafia sa bloodline. At wala na rin siyang poging tauhan. Hirit pa ni Kael. Unang araw pa lang ay para bang gusto na lang ni Cairo na magpalamon sa lupa upang hindi makasagupa si Yuna. Sa paglipas ng mga araw, ay parang nagiging commander na ang level ni Yuna
kahit na pangit ito at isip bata. Hindi na nga tinatawag ni Yuna na sir o ginagamitan ng po at opo si Cairo. Bagkus, tinatawag niya itong gun na para bang close friend niya ang binata. Alam niya kasing mafia ang amo niya at mahilig ito sa mga baril na karamihan ay nagmistulang disenyo at display sa mansyon. Kain na, gun! Pilit na sinusubuan ni Yuna si Cairo. Ayoko niyan. Ano akala mo sa akin, kambing? Para pakainin mo ng ganyang damo? Reklamo ni Cairo. Kasalukuyang pinapakain ni Yuna si Cairo ng putahing gulay. Yan ang problema sa mga mayayaman. Hindi pamilyar sa gulay. Itong kulay violet na talong na to, ito naman parang malagkit at naglalaway na okra. Okra ang tawag dito saka itong... Masungit na pinutol ni Cairo ang paliwanag ni Yuna. Shut up! Alam ko ang mga uri ng gulay na yan. Ang pinopoint ko, sana naman pinagluto mo man lang ako ng putahing karne, hindi ang puro gulay. Masama yan puro tabagan. Maganda tong mga gulay para mabilis kang gumaling. Ayaw mo ba yon? Makakalakad ka na ulit? Psh, whatever. Hindi ko pa rin kakainin yan. Kahit anong pilit ni Yuna, ay mukhang hindi talaga nito mapapakain ng gulay si Cairo. O sige, ayaw mo, edi wag. Ang kubyertos na may lamang gulay na siyang kanina pa inaakmang isubo ni Yuna sa binata, ay siya na mismo ang nagsubo nito ngayon at sakang inuya ang laman nito. Hoy, what do you think are you doing? Ba't mo kinain yung pagkain ko? Ayaw mo eh. Sagot naman ng dalaga habang may laman pa ang bibig. But I'm starving. Reklamo ni Cairo na napapasapuna sa kanyang tiyan habang si Yuna ay patuloy lang sa pagkain. Fine, kakainin ko na yan. Tama na yan, wag mo ako ubusan. Aniya pagkatapos lumunok na mabigat. Masaya naman siyang sinubuan ng dalaga. Ngunit kinuha na ni Cairo ang kubyertos at ang food tray upang kumain ng walang tulong ng dalaga. Daig pa ni Cairo ang isang lumpong hindi makataas ng 2 kamay dahil lang sa ginagawa sa kanya ng katulong niya. Nag-adapt pa nga ng isang alagang chihuahua si Yuna. Nakita ni Yuna ang asong yon na naliligaw sa lansangan, kaya naman kinuha niya at kinupkop. Pinangalanan din niya ito na pangtaong pangalan. Inis at sumalungat si Cairo dito, ngunit wala na siyang magagawa, kundi hayaan ang dalagang alagaan ng asong yon. Isang gabi pa nga, dinapuan ng lagnat si Cairo. Mainit ka sir, may lagnat ka. Sabi ni Yuna pagkatapos nitong sapuhin ang noon ng binata. Tulog na tulog ang binata habang namamaluktot sa kumot ito dahil sa nararamdaman nitong matinding ginaw. Minabuti na lang ng dalaga na kuhanan siya ng hot compress na siyang inilapat niya sa noo ni Cairo. Maligamgam na tubig at isang panyo na siya naman pinampunas niya sa katawan ng binata. Pagkatapos nga niyang ayusin ng binata, hininaan naman niya ang aircon. Ngunit giniginaw pa rin si Cairo. Kawawa ka naman, Mr. Gunn. Sobrang giniginaw ka kahit na ang kapalan ng kumot mo. Pero dahil sa mabait ako, iisip na lang ako ng paraan para maibsan ang ginaw mo. Diba? Ang galing ko talaga. Inilapat ni Yuna ang hintuturos dito sa gilid ng noo. Nawari ba'y nag-iisip ng solusyon? Tama. Yayakapin ko na lang siya. Hindi ba, Joylyn? Tinanong pa nito ang kanyang alaga. Tumahol naman ang chihuahua bilang pagresponde sa dalaga. Nice! Ang genius mo talaga, Joylyn! Kagaya ko! Nilapitan ni Yuna ang alaga niyang chihuahua at sa kagigil na pinisilampis nito dahilan upang marindi dito ang aso. Kung nakakapagsalita lamang ito, siguradong bubulyawan na siya ng alaga. Masayang ang nahiga si Yuna sa tabi ni Cairo at sa kaniyakap ito ng mahigpit hanggang sa makatulog na siya. Nagising na lang din si Cairo na yakap-yakap ng dalaga. Nagtalo pa sila ngunit sa loob-loob ni Cairo ay namamangha na ito sa kabutihan ng dalaga at di nagtagal ay mas napalapit na siya dito. Ilang linggo ang nakalipas ay gumaling na nga siya at nakalakad na, ngunit para bang may naiwang peklat sa kanyang puso na hindi mula sa bala, kundi mula sa katanungang, mahal na nga ba talaga niya ang dalaga? Kahit na sa kabila ng pagiging pangit nito, lalo na't kilalang kilala ni Cairo ang sarili niya. Isa siyang babaero
at tanging mga magaganda at sexy lang ang natitipuhan niya. Mabuti na lang at isang buwan pinabakasyon ni Luita ng anak nitong babae sa Italy. Kaya naman malayang-malaya ang binata sa mga plano nitong gawin upang malaman at maeksamin nga niya kung tunay na pagmamahal ang nararamdaman niya para kay Yuna. Isang araw ay magtutungo sana ng grocery store si Yuna upang bumili ng mga grocery sa mansyon. Alam naman ito ni Cairo kaya siya mismo ang nagpresentang maipag-drive ito. Ngunit may iba pa talaga itong agenda at isa na doon ay siyang nais niyang makasama si Yuna. Ako na lang magdadrive sa'yo papuntang mall. Napangiti naman ang tatlo nang magpresenta ang boss nila na ipag-drive si Yuna. Present kasi sila ngayon sa mansyon at tumatambay sa terrace. Po, ba't naman? Marami naman kayong driver ah. Takang tanong naman ni Yuna. Huwag ka na maraming tanong, may bibilhin din ako, kaya nga sa mall na lang. Nagdulot lang ng malawak ng ngiti ang palusot ni Cairo kina Kael at Gio na nakakahalata na. Ang sabihin mo boss, gusto mo lang talaga makasama tong si Yuna. Hirit pa ni Kael habang namumula ang pisngi dahil sa kinikilig na ito sa dalawa. Totoo ba to? First time kong makita ipag-drive mo ang isang babae. Kahit nga yung mga girlfriend niya before hindi niya ipinagdadrive. Lalo na sa pinaka-expensive niyang kotseng Ferrari. Iba ka talaga Yuna, what if? Hindi na natuloy ni Gio ang sasabihin nito dahil bumunot na ng baril si Cairo. Shut up, napakadaldal niyo. Let's go Yuna, wag mo na silang pansinin. Nakagat lang ang mga kumag na yan ng ulol na aso. Namilog ang mga mata ng dalaga nang sabihin niyo ni Cairo. Naniwala nga itong nakagat ng isang asong ulol, si Kael. Hala mga kuya, magpa-inject kayo ng anti-rabies ha. Baka kasi kagatin nyo yung chihuahua ko si Joylyn kinakagat-kagat ko pa naman yung pisngi nun kasi ang cute niya. Di baka pati ako mahawaan ng rabies. Ayoko kaya Inis na pinutol ni Cairo ang putak ni Yuna. Ano ba? Ang daldal mo talaga? Tara na bago magbago ang isip ko. Kinuha ni Cairo ang isang kamay ni Yuna at hinila papuntang parking lot sa kamarahan nitong pinag-drive papuntang mall. Ano bang bibilin mo dito? Pwede naman sana ako nalang bibili Di mo nga alam kung ano yun. Pagsusungit pa ni Cairo. Okay. Sige, bili mo na yun. Mag-grocery na muna ako Bye. Humiwalay na sina Cairo at Yuna sa isa't isa. Tumungo sa grocery section ng mall si Yuna habang si Cairo naman nagtungo sa butik upang bilhan ng damit ng dalaga. Nang mabili na lahat ni Yuna ang kailangan nitong bilhin, ay masaya niyang nilibot ang buong mall. Pagkatapos na mabilhin lahat ni Cairo ng mga binili nito para kay Yuna, ay inilagay na niya iyon sa likod ng kotse at saka pumasok ng grocery section upang hanapin si Yuna ngunit wala na ito doon. Ang kulit talaga. Asa na ba yung babaeng yun? Aniya, bago kinuha ang kanyang smartphone at saka tinawagan si Yuna. Hoy babae, asan ka? Ba't wala ka dito sa grocery section? Kanina pa kita hinahanap. Bungad ni Cairo sa call. Andito ako ngayon sa art and craft supplies. Nabayaran ko na rin naman yung mga groceries nakakarton na yun saka binabantay ni Manong guard. May nakita kasi akong stickers dito. Ang cute! Kulay blue saka pink. Masayang wika naman ni Yuna. Aanhin mo yung mga stickers na yan? Takang tanong pa ni Cairo. Anong gagawin niya sa mga stickers na yan? Aso lang naman yun. Nagsisimula ng makaramdam ng stress ang binata habang napahawak sa tungki ng kanyang ilong. Gusto niya to di mo kasi alam. Palibasa hindi ka pet lover, puro ka lang baril. At saka palibasa kasi, hindi mo naman kinakausap si Joylyn. Kaya't paano mo malalaman ang mga hilig niya? Napahilamos ng muka si Cairo gamit ang kanyang kamay. Pakiramdam niya ay isang walang muwang na bata na naman ang kausap niya. Fine, hintayin mo na lang ako dyan. Wag na wag kang aalis kung hindi iiwan na talaga kita. Okay, sige, hintayin na lang kita. Binabana ng dalawa ang tawag. Nagmadaling tinungo nga ni Cairo si Yuna habang ang dalaga naman ay masayang namimili ng iba't ibang stickers. Habang namimili nga ang dalaga, ay bigla naman siyang nilapitan ng isang estrangherong lalaki. Hi miss, ito si Grizzly Bear ng We Bear Bears. Sa'yo na lang, ang cute diba? Saka sobrang lambot nito.
Inoffer ng lalaki ang daladala niyang stuffed toy kay Yuna. Binalingan naman siya ng dalaga at nakita nga nitong ibinibigay sa kanya ng lalaki ang isang stuffed toy. Wow, libre ba yan? Kuya, sa akin na lang yung si Christy? Oo miss, sa'yo na to. Sige na, tanggapin mo. Hindi na nagdalawang isip si Yuna na tanggapin ang stuffed toy na yon dahil sa mahilig din talaga siya sa mga stuffed toys. Salamat, pero may stuffed toy ka rin ba ni na Panda Bear at Ice Bear? Sige na kuya, para kompleto na silang tatlo. Masaya pang tanong niya. Umiling naman ang lalaki. Wala na eh. Sige alis na ako. Nagmadali nang umalis ang lalaki habang si Yuna naman ay masayang pinisilpi silang stuffed toy. Hoy, ano yan? Bibilin mo din ba yan? Dumating na nga si Cairo at kaagad na nadatnan si Yuna na pinaglalaroan ng isang stuffed toy. Hindi bigay sa akin to ni kuya. What? Sinong kuya? Inilibot ng dalaga ang paningin nito at kaagad na naaninaga ng hindi pa nakakalayong lalaki. Ayun yung nakamaroon. Aniya, sabay turo sa lalaki. Kilala mo ba yon? Ba't kanya binigyan ng stuffed toy? Ewan ko, baka namimigay naman talaga siya ng mga stuffed toys. Sagot ni Yuna habang abala pa rin sa pagkalikot sa malambot na stuffed toy na siyang ikinaigting naman ng panga ni Cairo. Ibalik mo yan. Hindi ka ba tinuruan ng mga magulang mo na hindi dapat tumatanggap basta-basta ng kahit anong bagay galing sa ibang tao? Lalo na sa hindi mo naman kilala? Saway ni Cairo ngunit sa loob-loob nito ay may natutunugan na nga siyang kakaiba. Lo, hindi naman talaga nila ako tinuruan ng ganyan eh. Sa kabat ko naman to ibabalik, ibinigay niya na nga to sa akin. Ang sabihin mo na iinggit ka lang kasi wala kang ganito. Na? Ano ako, isip bata? Nakagaya mo para gustuhin ang laruan na yan? Ibalik mo yan. Bibili na lang tayo na mas maganda o mas marami. Nagtatalo na ang dalawa. Dahil sa gustong ipabalik ni Cairo ang laruang yun sa lalaki, ngunit todo tanggi naman ang dalaga. Sa kabilang banda naman ay may isa pang lalaki ang lumapit sa lalaking nagbigay ng stuffed toy na yon kay Yuna. Ano na pre? Nabigay mo na ba sa muchacha ni Cairo Blood yung stuffed toy na may bomba? Tanong ng lalaki habang pasimpleng sumisilip sa tingin sa gawin ni na Cairo at Yuna. O pre, kita mo naman diba? So ano na, pasasabugin na ba natin? Sa distansya natin ngayon mula sa kanila, siguradong hindi naman tayo makahagip ng pagsabog ng bomba. Sagot naman ng isa pang lalaki na isa palang booby-trapped stuffed toy ang binigay niya kay Yuna. Ang stuffed toy na hawak-hawak ngayon ni Yuna ay may lamang isang maliit na bomba sa loob nito. Sa oras na pindutin na ng suspect ang remote detonator, ay siguradong sasabog ang booby trap kung saan hindi naman malawak ang magiging impact ng pagsabog nito, ngunit magiging malakas naman ang pinsala at siguradong mamamatay sa pagsabog ang mismong may hawak. Kapag hindi mo sinauli yan, yung si Chihuahua mo na lang na si Joylyn na isasauli ko sa tunay niyang amo. Pananakot pa ni Cairo na mukhang gumana dahil sa naging ekspresyon ng dalaga. Oo na. Hay, medyo malayo pa naman siya. Kakatamad kaya maglakad. Kuya, salo! Napilitan ng isauli ni Yuna ang stuffed toy, ngunit sa pamamagitan naman ng paghagis nito sa ere papunta sa gawin ng lalaki. Umaasa kasi siyang sasaluhin yun ng lalaki. Ngunit hindi siya narinig ng dalawang lalaki na nakatalikod pa sa gawin nila dahil inilabas na nila ang remote detonator. Eksakto naman na malapit na sa kanila ang booby-trapped stuffed toy ay sa kanila pinindot ang detonator kaya sumabog iyon malapit sa kanila. Shit! Napamura ng malakas si Cairo na mabilis na isinama sa kanyang pagdapa si Yuna at saka pinrotektahan sa bisig nito. Nagpanik naman ang mga tao sa loob ng mall at umalarma na rin ang fire alarm. Ano yun? Takang tanong ni Yuna habang nasa ilalim ng bisig ni Cairo. Anak nang, kung di mo hinagis yun siguradong tayo ang nasabugan. For sure, may mga ilang miyembro ng Scorpio dito. Diin nito, habang sa kabilang banda naman ay nagtamo ng minor na pinsala ang dalawang lalaki na miyembro nga ng Scorpio mula sa pagsabog. We can't kill them in public. Let's go! Kailangan natin umalis dito. Hinila na ni Cairo papalabas ng mall si Yuna, lalo na't nagkakagulo ng mga tao.
Kaagad niya itong pinasakay sa kotse at saka humarurot pa uwing mansyon. Yuna, para sa'yo. Nahihiyang iniabot ni Cairo ang mga paper bag sa dalaga na siyang pinamili niya kanina. Nang balingan siya ng dalaga, mabilis nitong iniwas ang kanyang paningin. Para naman sana mga yan, Gun. Para sa'yo nga. Wow, salamat ah. Pero di ko naman birthday eh. Tapos na kaya ang dibu ko. Masyado ka nang late. Takang kinuha ng dalaga ang mga paper bags. Nangunot naman ang noon ni Cairo nang dahil sa sinabi nito. It was just a gift and not a literal birthday gift. Pagtatama pa ni Cairo habang nakatalikod pa rin sa dalaga. Salamat. First time ko makatanggap ng regalo pero siya nga pala. Alam kong isip bata ko pero alam ko naman ang nangyayari. Biglang pinutol ni Cairo ang sinasabi ni Yuna. I'm so sorry. Siguro mas better if hindi na ako sumama sa'yo. Para hindi ka na madamay mula sa mga kaaway ko. Hindi yan na ibig ko sabihin, Gun. Ang gusto ko lang naman malaman kung ba't palagi kang sumasama sa akin. Hindi ka ba nandidiri o di kayo natatakot sa mukha ko? Bakit ang isang katulad mong ubod ng gwapong mafia sumasama sa malahalimaw na kagaya ko? Nang dahil sa sunod-sunod na tanong ng dalaga, ay hinarap na ito ng binata. Wala akong pakialam kahit gaano ka pa kapangit. Alam ko sa sarili ko na gusto kitang makasama kaya't sasama ako sa iyo hanggat gusto ko. Natahimik naman at bahagyang namula ang pisngi ni Yuna sa sinabi nito. Sa ilang linggong pagsama ni Cairo at Yuna, ay mas napalapit ang dalawa sa isa't isa at para bang natauhan nga ang binata na sadyang mahal niya ang dalaga. Napagtanto nitong hindi isang babaeng maganda ang muka ang siyang kukuha ng loob niya, kundi ang isang babaeng pangit nga ngunit kwela naman at may magandang kalooban. Yay! Mag-swimming tayo! Masayang wika ni Yuna at patakbong tinungo ang Crimson Brothers na nagsasunbathing. Humiwalay na rin muna siya kay Cairo. Ang akala ni Yuna ay isang normal lang na bonding ang pagtungo nila sa beach. Ngunit lingid sa kaalaman niya, ay dito na siya tatapatin ng binata. How? Anong pangalan ng aso mo, Kuya Kael? Ang laki naman niya. Ani Yuna, habang buhat-buhat ang kanyang alagang aso. Napatayo naman si Kael. Ito ba? Siya ang pangalan niya. Isa siyang retired canine tsaka German Shepherd ang breed niya. Kaya naman ganito kalaki. Gusto mo bang hawakan? Tumahol ang chihuahua ni Yuna na mukhang gustong sakmalin ang aso ni Kael. Ayoko po Kuya Kael, baka magselo si Joylyn eh. Pero marunong po ba kayo gumawa ng sandcastle? Gawa po tayo ng sandcastle, yung malaki sana please. Hindi ako marunong gumawa ng sandcastle eh. Hindi naman kasi talaga ako naliligo sa beach kahit minsan lang ako makaapak ng buhangin ng dagat. Kahit nga sa bahay di ako naliligo eh. Ikaw Kuya Sean, marunong ka ba? Umiling lang si Sean habang busy sa pagtitipa sa phone nito. Habang si Gio naman ay nagkunwaring may kausap sa tawag. Lumungkot ang mukha ng dalaga dahil nais talaga niyang gawa ng sandcastle. Huwag ka na malungkot Yuna, magaling namang gumawa ng sandcastle si boss eh. Humulma ang saya sa mukha ni Yuna nang marinig ito kay Kael at masayang tumakbo papunta kay Cairo. Ganun na lang inis sa mukha ni Cairo nang titigan nito si Kael dahil sa kinukulit na siya ng dalaga. Napakagatlabi naman si Kael dahil siguradong yari na naman siya. Nang sumapit ang gabi, ay tulala lang si Cairo habang nasa harap ng bonfire. Hinahanda niya na ang kanyang sarili upang magtapat kay Yuna. Ngunit bigla namang nawala ang dalaga. Boss, wala naman sa tent si Yuna. Hinihingal na sabi ni Gio. Agad namang bumalik sa ulirat si Cairo nang marinig ang sinabi nito. What? Hindi naman yun aalis ng tent. Don't tell me na hanggang ngayon dito. Nasundan pa rin tayo ng Scorpio. Di ko alam boss, pero baka nga. Para bang binuhusan sila ng malamig na tubig na mga oras na ito. Hindi na niya napigilang magpanik. Hanggang sa may kung sinong hindi pamilyar na numero ang tumawag sa kanya. Hi there, Mr. Cairo Blood. I wasn't expecting na ganito pala mga tipo mong babae. Pangit na isip bata pa.
Isang malalim na boses ang bumungad sa call na siya namang ikinatindig ng balahibo ni Cairo nang dahil sa sinabi nito. Nasaan si Yuna? Anong ginawa mo sa kanya? We are the Nightfall Brotherhood. Kami ang isa sa pinakamagaling na asset ng Scorpio Organization at ang misyon namin ay patumbahin ang tagapagmana ng bloodline at ikaw ngayon. Ano bang gusto niyo mangyari? Pakawalan niyo na si Yuna. Huwag siyang idamay. Sa pagkakataong ito ay halos sumabog na ang binata sa sobrang galit. I want to play a game with you. We will text you the exact location kung nasa ng kalaguyo mong tiyanak. Nang matanggap na nga ni Cairo ang lokasyon ng dalaga, ay dali-dali niya itong tinungo mag-isa na siyang utos din sa kanya ng Nightfall. Si Cairo lang ang pwedeng magligtas sa dalaga. Isang abandonadong ospital ang kinaroroonan ni Yuna. Nakasaad sa itinext na lokasyon ng Nightfall Brotherhood na nasa room 403 ang dalaga. Malakas ang lagabog ng dibdib ni Cairo habang binabaybay ang mahaba at tuwid na pasilyo. Nang makarating naman siya sa room 403, ay nakalak ito kaya naman malakas niyang tinadyakan ng pinto. Dito ay kaagad niyang naabutan si Yuna na walang tigil na pinipindot ang dead man switch ng bomba sa kanyang harapan. Gun! Kaagad na tinawag ni Yuna si Cairo nang bumunga dito sa pinto. Gusto man niyang tumakbo at yakapin si Cairo ay hindi niya magawa dahil kapag tumigil siya sa pagpindot ng nasabing switch ng bomba ay sasabog ito kahit na hindi pa ubos ang timer nito. Yuna, pindutin mo lang yung switch. Hinihingal na sabi ni Cairo at saka mabilis na nilapitan si Yuna. Oo, alam ko. Ani Yuna at baka sa boses nito ang takot at kaba. Yuna, I'm sorry ngayon lang ako dumating. Ayos lang. Sana nga hindi mo na ako pinuntahan eh. Pero Gan, malapit na maubos yung timer eh. Paano nang gagawin natin? Don't worry, i-disarm ko itong bomba. Baka meron ditong pwede nating magamit na pamputol ng wire. Maghahanap ako. Ginalugad agad ni Cairo ang buong silid. Kitang-kita niya pa ang mga miyembro ng Nightfall Brothers sa monitor na nagsisitawanan habang pinapanood lang mula sa hidden camera ang pagpapanik nilang dalawa ni Yuna. Maya-maya lang, nang makita ni Cairo sa isang lumang drawer ang isang gunting, ay agad siyang lumapit sa dalaga. Here, we can use this. Tumakbo na ito pabalik kay Yuna habang daladala ang isang gunting. Marahan niyang binuksan ang cover ng bomba. Ngunit tumambad sa kanya ang mga wirings na pare-pareho ang kulay. Shit, iisa lang ang kulay ng wirings. Wala akong alam sa pagdidisarm ng ganitong klaseng bomba. Iwanan mo na lang ako, Cairo. Wala naman akong silbi eh. No, I won't leave you here. I will not let you die. Pero hindi mo nga madidisarm itong bomba. Isa lang ang makakatakas ng buhay dito. Sige na, Cairo, umalis ka na habang may oras pa. 1 minuto na lang ang natitirang oras. Kaya naman todo ang pakiusap ni Yuna sa binata na umalis na ito. No more buts, Yuna. It is because I love you. You taught me kung paano magmahal ng totoo. Nung una tinatanggi ko pamahal kita eh. But then I realized that I love you for real. Isa kang espesyal na babae para sa akin. Kahit na hindi ka pinagpala sa maganda mukha, ako nang bahala sa switch. Just save yourself. Natigilan ang dalaga nang marinig ito kay Cairo. Pakiramdam niya ay para bang nagwawala ang loob niya. Ang puso niya, ang lakas ng tibok. Mabilis nang tinabig ni Cairo ang kamay nito upang agawin ang switch. At siya nang pumindot dito. Mahal din kita, Cairo. Kaya't hindi din kita iiwan dito. Ano ba, Yuna? Huwag nang matigas ang ulo. Umalis ka na. Kung sasabog man tong bomba, mas gugustuhin ko nang sumabog kasama ka. Ayokong iwan ka, Cairo. 30 seconds na lang ang natitirang oras sa bomba, kaya naman mas lalong lumala ang tensyon at kabado ang dalawa. Green naman yung sinuot ko nung New Year eh. Baka swerte ako ngayon. At swerte din ang mapili yung wire na baka makatakas din tayo dito. Kabadong sabi ni Yuna. Yuna, wag! Hindi nagpapigil si Yuna at mabilis na kinuha ang gunting. Bumuntong hininga ito at nanginginig ang kamay nang putulin niya ang isang wire ng bomba. Napapikit naman ang dalawa habang hinihintay na lang ang pagsabog. Patay na ba tayo, Gun? Umimik si Yuna pagkatapos ng ilang segundo. Dahan-dahan namang iminulat ni Cairo ang mga mata.
We're saved! Yuna, hindi sumabog ang bomba. Nagawa mo ngang i-disarm. Maluhaluhang wika ni Cairo at saka mabilis na sinunggaban ng yakap si Yuna. Pagkatapos naman nun, ay narinig nila ang sunod-sunod na putok ng baril at pumaskil nga sa monitor na inuulan na ng bala ang mga miyembro ng Nightfall. Ngunit di nila yun pinansin pa. Lulong lang sila sa isa't isa. You're so unfair. You just called me Cairo dahil nasa panganib tayo kanina. Then gana naman kapag bumalik na tayo sa pagiging isip bata mo. Pilyong saad pa niya. Kumalas na rin ang yakap si Yuna. Bakit mo sinabi kanina na mahal mo ko? Baliw ka na ba? Humagikgik lang dito ang binata. Crazy, only for you, Yuna. Mahinang pinitik naman ni Yuna ang noon ni Cairo habang nagmumuka ng kamatis dahil sa pula ang kanyang magkabilang pisngi. Baliw ka siguro kaya mahal mo ko, no? Gino-joke time mo lang ako, no? It isn't a joke. Actually, I badly want to kiss you now. Malambing na sambit ni Cairo at saka bigla ang hinapit ang bewang ni Yuna. Nakakailang ka naman, ano ba? Lumayo ka nga sa akin. Pumapalag si Yuna ngunit patuloy lang sa pag-aakma si Cairo na halikan siya habang mahigpit ang hawak sa bewang nito. Kuya! Isang baritono at pamilyar na boses ang bumungad sa monitor nang maubos na ang lahat ng miyembro ng Nightfall. Kaya naman hindi natuloy ang halikan ng dalawa. Night? Kaagad namang naaninagan ni Cairo ang kapatid niya na nasa monitor. Kuya, ayos lang ba kayo? Kakauwi ko lang ng Pinas. Ang bad news agad ang bumungad sa akin from Crimson Brothers. We're saved, Night. At salamat dahil tinapos mo na ang Nightfall. But pwede bang tumalikod ka muna? May tatapusin lang ako. Okay. Di naman ako na-inform na. Hay, sige na nga. Gas-gas na ani Night saka tumikim bago ito tumalikod ng screen. Sa pagkakataong yon ay hinagka na ni Cairo ang pisngi ni Yuna habang matamis naman itong nginingitian. Si Yuna naman ay napako lang sa kinatatayuan nito na para bang unti-unting natutunaw sa malaanghel na mata ni Cairo. Mariin niyang kinagat ang kanyang ibabang labi na hinahayaan na lang si Cairo sa nais itong gawin sa kanya. Si Cairo naman ay nilalasap ang bawat segundo habang dahan-dahang inaakmang ilapit ang kanyang labi sa labi ni Yuna. Boss! Diyos ko, boss! Akala ko mamamatay na kayo pareho ni Yuna! Tarantang sabi ni Kael. Bigla na lang sumulpot ang tatlo, kasama ang dalawang alagang aso. Mapait namang lumingon sa kanilang gawi si Cairo dahil naputol na naman ang halikan nila ni Yuna. Kael! Galit na sigaw ni Cairo at saka marahas na inilabas ang kanyang baril. Oops, sorry boss. Wrong timing yata kami. Palag ni Kael na napataas na ng kamay. Ganoon din sina Sean at Gio. Ngunit hindi kumupas ang galit sa mukha ni Cairo na marahas pang nagpaputok sa itaas bago hinabol ang tatlo. Naghahabulan na para bang mga batang walang muwang sina Cairo at ang tatlo na siya namang ikinahalakhak ni Yuna. Makalipas na ang ilang araw, ay dumating din sa Pinas sa mga anak ni Levitan, ngunit sa mga puntong iyon ay may namamagitan na kina Yuna at Cairo. Pinatawag na lahat ni Luke upang makapag-usapan ng dalawang organisasyon at malaman ang desisyon ni Cairo, na sa unang pagkakataon ay kinausap niya rin si Cairo matapos itong mabaldado. Nakaupo ang lahat sa harapan ng isang mahabang dining table at sinimula na nga ni Cairo ang kanilang usapan. Wala nang settlement na magaganap. Seryosong saad ni Cairo. What? Sabay-sabay at gulat na tanong ng tatlong anak ni Levitan. What do you mean, Iho? Tanong naman ito. I have made my decision at wala sa kanilang tatlo ang napili ko. I'll choose my personal maid Yuna instead. She's the girl I wanted to marry. Sa mga katagang namutawi sa bibig ni Cairo ay bakas ang sinseridad at taas noong pahayag nito. She's the ugliest maid you have. What are you talking about? Have you already lost your sanity? Huwag mo kong ipahiya ng harap-harapan, Cairo. Galit na galit si Luke sa kanyang anak. Sinakop ng malakas na boses niya ang apat na sulok ng silid. Nang dahil naman doon ay mas nilakasan ni Knight ang kanyang loob na tumayo at ipahayag sa lahat ang nais itong sabihin. Kuya, Cairo and I already talked about it, Dad.
Sasaluhin ko ang posisyon nyo. I will marry Hannah so that mapagsama na natin ang bloodline at Eclipse. Lalo na ngayong mas lumalakas ang pwersa na Scorpio. Don't worry, Dad. I'll assure you na ma-handle ko na mabuti ang dalawang organisasyon. Please let Kuya Cairo to follow his own choice. Hayaan niyo siyang sundin ang sinisigaw ng puso niya for the first time in his life. Dad, for the past months, I learned how to love for real. At dahil yun kay Yuna. Yes, she's ugly. But hindi naman na itsura ng taong siyang batayan para mahalin siya. Love is what you feel, not what you could see. I hope dumating ang araw na maintindihan mo ko. Depensa naman ni Cairo na magkahalong gulat at mangha ang naidulot sa kanila. I've decided na kumalas na sa pagiging mafia at magbagong buhay para kay Yuna. Dahil ayokong palagi nilang nasa peligro ang buhay niya. Magbabagong buhay ako kasama siya sa probinsya at pinal na ang desisyon ko na yon. Sorry, Dad, if hindi ko na gusto ang bagay na to at ang buhay na to. At sorry din kung hindi ko nasunod ang gusto mo para sa akin. Alam ko sa sarili ko, kahit kailan, hindi ko pagsisisihan ito naging desisyon kong sundin ang sinisigaw ng puso ko. Depensa pa ni Cairo. Natahimik ang lahat dahil sa sinabi niya at wala nang ang nagawa si Luke kundi hayaan ang anak nito sa nais niyang gawin kahit nalabag yun sa kanyang kalooban. Umalis nga sa posisyon si Cairo bilang isang mafia at sumama na kay Yuna sa probinsya nito, habang si Knight naman ang naging mafia boss ng dalawang organisasyon. Namuhay sila Cairo sa probinsya ng simple at malayo sa eleganteng buhay. Ngunit, ang mahalaga naman para sa kanila ay ligtas at masaya sila. Oh my God! Ikaw di ba si Cairo Blood? Paano ka napunta sa probinsya? Takang puna ng 4 na babae nang makasalubong sina Cairo at Yuna sa tabi ng kalsada. Pawisan at marumi ang suot ni Cairo na may suot pang salakot dahil kabababa lang nito sa bundok, kung saan naman ang maliit nilang sakahan na pagmamay-ari ng tiyuhin ni Yuna. Dito na ako naninirahan ngayon with my girlfriend. And maybe dito na rin ako bubuo ng pamilya. Sagot ni Cairo na siyang nagpagulat sa 4. Ano? Sabay-sabay na tanong nito. Bakit? Porket pangit ako, imposible ko na maging jowa ito si Cairo. Baka gusto niyo magsuntukan na lang tayo mga ate. Biro pang sabi ni Yuna na siya ikinatawa naman ni Cairo bago siya inakbayan. Biro lang. Naniniwala kaya kami sa kasabihang love is blind? Basta ba Cairo wag na wag mong iiwan tong si Yuna kapag nakasalamuha ka na isang maganda at sexy na babae. Chicks magnet ka pa naman. Of course. I've lost my appetite sa mga babae since nakilala ko tong si Yuna. Sa kanya na umikot ang mundo ko. Ngayon bukas. At magpahanggang sa huling hininga ko. Ani Cairo, na matamis pang nginitian si Yuna. Bolero ka talaga. Tara na nga, manguhuli pa tayo ng isda para sa tanghalian natin. Nakangiting sabi pa ni Yuna. Namuhay ng simple at masaya sina Yuna at Cairo sa probinsya habang unti-unting hinahanda ang kanilang mga sarili para sa pamilyang bubuuhin nila. The End. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!